LP0 handa ka na SA. Biyahe pero minsan kahit gaano kakaingat, may isang maling galaw. Lang bago ka PA makalipad na pwedeng sumira. Sa buong trip mo at ang masama, PA marami. Sa mga pagkakamaling yon, hindi talaga sinasabi ng airlines o ng airport staff. Imagine this, dumating ka ng maaga maayos, ang gamit mo kumpleto. Ang dokumento mo pero bigla kang pinatigil ng security dahil may bawal pala. Sa bag mo. O kaya naman pagdating mo SA check-in counter malalaman mo na overbooked. Ang flight at ikaw ang hindi maisasakay at ang pinakamasakit wala. Kanang magagawa kundi tanggapin na lang ang bagong rebuking na mas mahal PA kaysa SA original ticket mo para sa marami lalo na sa mga seniors. Ang airport ay pwedeng maging stress zone. Ang haba ng pila, ang dami ng tao at ang dami ring patakaran na laging nagbabago kaya mahalagang alam mo ang mga pre-flight mistakes na karaniwang hindi napapansin pero malaki. Ang epekto, maling pouch, maling pagkain, maling oras ng flight, maling seat, maliit lang tingnan. Pero kapag nagkamali ka buong biyahe, ang apektado pero huwag mag-alala. Sa video na ito pag-uusapan natin, ang 12 pre-flight mistakes na dapat mong iwasan lalo na kung gusto mong maging smooth magaan at stress-free. Ang paglipad mo lahat ng tips dito ay practical. Mabilis gawin at siguradong makakatulong sa mga seniors, off-list travelers at kahit first-time flyers. Kung ayaw mong ma-delay, ma-bump off, ma-flag sa security o mapamahal ng wala, say plano pakinggan mo to hanggang dulo dahil minsan, ang kaunting kaalaman bago ka umalis ay pwedeng magligtas sa'yo. Say malaking abala sa airport handa ka na simula na natin mistake. No pagtatago ng passport, SA maliit na pouch, unang pagkakamali ng maraming travelers, lalo na mga seniors, ang hindi namamalayan. Yung pagtatago ng passport cash at boarding pass, sa maliit na pouch o mukhang convenient. Pero SA totoo lang ito ang isa sa pinakadelikadong habit sa airport. Bakit? Dahil ang maliit na pouch madaling mawala, madaling ma-misplace at pinakamasaklap, madaling manakaw. Isipin mo may backpack ka na may carry-on ka PA pagkatapos magdadagdag ka PA ng RD mini bag habang naglalakad ka, nagpapalit ng pila o nagbabayad. Say counter, hindi mo mamamalayan wala na pala. Yung pouch at para SA mga seniors mas mataas. Ang risk, mas marami tayong bit-bit gamot, tubig, jacket, maliit na payong at kung ano-ano PA kapag dumadami. Ang gamit, mas madali tayong malito kung saan natin huling na ilagay. Ang mga importanteng bagay, isang iglap ng pagod o pag-abusi at biglang nawawala ang pinakamahalagang dokumento mo at alam mo kung ano ang pinakaayaw mangyari SA airport. Mawala ang passport mo dahil oras na. Mangyari yan, hindi ka makakalipad kahit may ticket ka, kahit naka-check-in ka na, tapos kung cash, ang laman ng pouch isang mabilis na kamay lang ng snatcher goodbye pera. Kaya ang pinakamagandang gawin iwasan. Ang maliit na pouch ilagay ang passport, cash, credit card at boarding. Pass SA, zippered pocket na malapit SA. Katawan pwedeng nasa jacket pocket belt. Bag na may zipper, secure travel wallet na LP0 handa ka na SA. Biyahe pero minsan kahit gaano kakaingat, may isang maling galaw. Lang bago ka PA makalipad na pwedeng sumira. Sa buong trip mo at ang masama, PA marami. Sa mga pagkakamaling yon, hindi talaga sinasabi ng airlines o ng airport staff. Imagine this, dumating ka ng maaga maayos, ang gamit mo kumpleto. Ang dokumento mo pero bigla kang pinatigil ng security dahil may bawal pala. Sa bag mo. O kaya naman pagdating mo SA check-in counter malalaman mo na overbooked. Ang flight at ikaw ang hindi maisasakay at ang pinakamasakit wala. Kanang magagawa kundi tanggapin na lang ang bagong rebuking na mas mahal PA kaysa SA original ticket mo para sa marami lalo na sa mga seniors. Ang airport ay pwedeng maging stress zone. Ang haba ng pila, ang dami ng tao at ang dami ring patakaran na laging nagbabago kaya mahalagang alam mo ang mga pre-flight mistakes na karaniwang hindi napapansin pero malaki. Ang epekto, maling pouch, maling pagkain, maling oras ng flight, maling seat, maliit lang tingnan. Pero kapag nagkamali ka buong biyahe, ang apektado pero huwag mag-alala. Sa video na ito pag-uusapan natin, ang 12 pre-flight mistakes na dapat mong iwasan lalo na kung gusto mong maging smooth magaan at stress-free. Ang paglipad mo lahat ng tips dito ay practical. Mabilis gawin at siguradong makakatulong sa mga seniors, off-list travelers at kahit first-time flyers. Kung ayaw mong ma-delay, ma-bump off, ma-flag sa security o mapamahal ng wala, say plano pakinggan mo to hanggang dulo dahil minsan, ang kaunting kaalaman bago ka umalis ay pwedeng magligtas sa'yo. Say malaking abala sa airport handa ka na simula na natin mistake. No pagtatago ng passport, SA maliit na pouch, unang pagkakamali ng maraming travelers, lalo na mga seniors, ang hindi namamalayan.
Yung pagtatago ng passport cash at boarding pass. Sa maliit na pouch o mukhang convenient. Pero essay, totoo lang ito ang isa sa pinakadelikadong habit. Say airport, bakit? Dahil ang maliit na pouch madaling mawala, madaling ma-misplace at pinakamasaklap, madaling manakaw. Isipin mo may backpack ka na may carry-on ka PA pagkatapos magdadagdag. Ka PA ng RD mini bag habang naglalakad ka, nagpapalit ng pila o nagbabayad. Say counter, hindi mo mamamalayan, wala na pala. Yung pouch at para essay mga seniors mas mataas. Ang risk, mas marami tayong bit-bit gamot, tubig, jacket, maliit na payong at kung ano-ano PA kapag dumadami. Ang gamit, mas madali tayong malito kung saan natin huling na ilagay. Ang mga importanteng bagay, isang iglap ng pagod o pag-abusi at biglang nawawala ang pinakamahalagang dokumento mo at alam mo kung ano ang pinakaayaw. Mangyari SA Airport, mawala ang passport mo dahil oras na. Mangyari yan, hindi ka makakalipad kahit may ticket ka, kahit naka-check-in ka na, tapos kung cash ang laman ng pouch, isang mabilis na kamay lang ng snatcher goodbye pera. Kaya ang pinakamagandang gawin, iwasan ang maliit na pouch, ilagay ang passport, cash, credit card at boarding. Pass SA, zippered pocket na malapit SA. Katawan pwedeng nasa jacket pocket belt. Bag na may zipper, secure travel wallet na nakatago SA loob ng damit. Tandaan, hindi mo kailangang maging paranoid pero kailangan mong maging maingat. Isang maliit na pouch ang pwedeng magpawala ng buong biyahe mo, kaya protect your essentials. Keep them close and keep them secure. Mistake. Number 2, hindi nag-zero online check-in. Ang pangalawang malaking pagkakamali ng maraming travelers, lalo na yung sanay na mag-walk-in SA Airport, ay hindi pag-online check-in. Marami kasi ang mindset na ayos lang, maaga naman ako, doon na lang ako mag-check-in. Pero ito ang hindi alam ng karamihan, sobrang risky nito SA panahon. Ngayon halos lahat ng airlines ay overbook ng flight. Sibig sabihin mas maraming ticket ang binebenta nila kaysa SA actual na available na upuan. At sino ang unang maaapektuhan kapag kailangan nilang magbawas ng pasahero? Yung mga hindi PA naka-check-in. Kapag hindi ka nag-online check-in, para bang sinasabi mo sa airline, hindi. PA ako sure, hindi PA ako counted. Kaya kung may kailangang i-bump off, ikaw ang unang target. Pero kapag nag-check-in ka online, iba ang tingin nila sa'yo. It means na kumpirma na ang flight mo, nakahanda ka na, nasa system ka na as present kahit wala ka PA sa airport. Bukod PA dyan, kapag nag-online check-in ka, mas maganda ang seat choices mo. Pwede kang makapili ng mas maluwag na upuan, mas mabilis ang pagpasok mo sa boarding gate. At SA, ibang airlines may extra perks ka PA, at para sa seniors, malaking ginhawa ito. Hindi mo na kailangang pumila ng matagal SA check-in counter. Diretso ka na SA baggage drop or security, less hassle, less pagod, may bonus PA. Kung light traveler ka at wala kang checked baggage, pwede kang dumiretso agad. Sa security lane, hindi mo na kailangan pang dumaan SA counter, kaya tandaan, ang 2 hanggang 3 minuto ng online check-in SA bahay makakapagligtas sa'yo. Say, napakalaking abala. SA Airport, do it early, do it every time. Mistake. Number 3, hindi pagtimbang ng baggage. Say, bahay ang pangatlong pagkakamali na sobrang common, lalo na sa mga seniors, ay hindi pagtimbang ng baggage. Say, bahay, marami ang nag-a-assume na sakto lang to, hindi naman mabigat, pero pagdating SA Airport, doon lumalabas ang totoong kwento. Imagine this, pag-angat ng check-in agent ng maleta mo, SA scale biglang lalabas ang verdict, overweight ng ISA o 2 kilo. At alam mo naman, ang airport kahit 0 kilo PA, yan may bayad agad, at hindi basta bayad, mahal na bayad. Pero eto ang nakakainis, karamihan sa extra timbang na yan, pwede sanang naiwasan. Alam mo bang ang full-size shampoo, lotion, shaving cream at deodorant mo ay halos pounds kapag pinagsama at maraming seniors sanay PA rin. Say full-size toiletries, kaya hindi namamalayan. Mabigat pala ang bag dahil sa mga produktong pwede namang pilin sa destinasyon, at ang mas masakit yung overweight. Fee minsan ay 3 beses PA sa presyo ng bagong toiletries. Ibig sabihin, nagbayad ka ng mahal para magdala ng mga bagay na pwede namang iwasan, at dahil dito, maraming seniors ang napipilitang magbukas ng maleta sa lahat ng tao nasa likod, nakatingin, nakakahiya, nakaka-stress, at pwede pang madelay ang buong linya. Kaya ang pinakamadali at pinakapraktikal na solusyon, timbangin ang bag. Say bahay, gumamit ng portable luggage scale, gumamit ng travel size bottles. Para SA toiletries, tanggalin ang mga hindi kailangan. Napakasimple pero napakalaking ginhawa. Dahil isang maliit na pag-check, SA bahay, pwedeng makaiwas SA malaking gastos at malaking abala.
SA Airport, remember, pack smarter, not heavier. Yan ang sikreto para smooth. Ang flight mo mistake. Number 4, hindi ini-inspect ang seat map. Ang pang-apat na pagkakamali ng maraming travelers. Lalo na ang mga seniors ay hindi pag-check ng seat map bago, pumili ng upuan madalas pag nag-book. Tayo online click na lang agad kung ano ang lumabas na seat. Pero tandaan, hindi pare-pareho. Ang upuan sa eroplano at ang maling choice pwedeng sirain. Ang buong biyahe mo, imagine this. Nasa 7-hour flight ka papuntang abroad, pag upo mo malalaman mong katabi mo. Ang CR, amoy ingay at pila ng tao bawat ilang minuto, o kaya naman napunta ka SA upo ang hindi, nagre-recline kaya buong flight diretso. Ang likod mo ang hirap lalo na. Kung may back pain ka, may ISA pa, yung seat na walang legroom o yung nasa likod ng exit row na masikipat, hindi gumagalaw. Ang sandalan para SA seniors, malaking issue ito. Ang discomfort, sumasakit, ang tuhod at hirap gumalaw, lahat sabay-sabay. Ang good news, madali itong iwasan, may mga website tulad ng Seat Guru. At kahit SA app ng airline mismo, makikita mo kung alin ang seats na masikip alin, yung walang recline alin, ang malapit sa galley o CR maingay alin, ang may dagdag legroom alin, ang may sira o kulang na features gaya ng walang charging port. Hindi mo kailangan maging tech-savvy, ilang minuto lang ng pag-check-out. Malalaman mo na agad kung komportable BA ang seat mo or misery waiting to happen. Para sa mga seniors, malaking bagay. Ang tamang upuan, mas madaling gumalaw, mas maaliwalas at mas konting sakit sa katawan. Kaya bago mo i-click ang confirm seat, siguraduhin mo munang hindi ka nagbubook ng discomfort SRO. 31, isang maliit na pag-check ay malaking tulong para SA buong biyahe mo. Mistake number 5, pagbabalot ng luggage ng plastic wrap. Ang panglimang pagkakamali na madalas na ginagawa ng travelers, lalo na ng mga senior, sayang, pagbabalot ng buong luggage ng plastic wrap. Oo, mukhang safe at protected ang maleta kapag nakarap. Pero SA, totoo lang, mas marami itong nagiging problema kaysa solusyon. Unang-una, isipin mo ito, nasa check-in counter ka na tapos biglang na-realize mong naiwan mo pala ang passport o isang importanteng dokumento sa loob ng maleta. Anong gagawin mo ngayon? Wala kang choice kundi sirain yung buong plastic wrap gamit ang ballpen, susi o kahit anong matulis na bagay. Nakakabawas ng oras, nakakainis at minsan nakakataranta PA. Pangalawa, hindi ito eco-friendly. Isang biyahe lang tapos tambak na agad ng single-use plastic na diretsong basura, lalo na kung madalas kang bumibiyahe. Ang dami mong ginagamit na plastic nang wala namang long-term na pakinabang. Pangatlo, marami SA airport staff at flight attendants ayaw talaga ng plastic wrap dahil iniistorbo nito ang inspections kapag may kailangan silang i-double check. Sa luggage mo, mas mabagal ang proseso dahil kailangan pang putulin ang plastic. At guess what, SA, mga airport na may strict screening, mas malaki ang chance na buksan ang bag mo, kaya sayang din ang pinambalot mo. At higit sa lahat, hindi rin ito tunay na napipigilan ang pagnanakaw. Kung may magnanakaw na target, ang bag mo isang hiwa lang ng cutter, lusot na. Kaya ang mas magandang gawin, gumamit ng TSA-approved lock, mag-invest sa reusable luggage cover, lagyan ng malinaw na luggage tag, mas malinis, mas mabilis, mas at secure. At pinaka-importante, hindi mo kailangang makipaglaban. SA isang buong roll ng cling wrap SA gitna ng airport, simply, practical at mass senior-friendly. Mistake number 6, pila kaagad sa unang security lane. Ang pang-anim na pagkakamali ng halos lahat ng travelers, lalo na yung pagod, nagmamadali o first-time flyer, ay ang pagpila agad sa pinakaunang security lane na makita natural lang. Ang instinct na ay may pila dito na tayo, pero SA airport ito ang isa sa pinaka nakakatalong habit na paulit-ulit na nangyayari, hindi dahil tama, kundi dahil sanay ang tao tumingin kung saan maraming tao at doon na rin sila pumipila. Bakit? Dahil ang unang security lane ang lagi ng pinakamahaba, pinakamabagal at pinakamasikip. Lahat ng tao, mula mga pamilya, grupo at lalo na ang mga hindi marunong mag-prepare ng liquids at electronics dito, unang pumipila, kaya mas matagal ang proseso. Pero here's the secret na hindi alam ng karamihan. Ang huling mga lanes, yung malayo ng kaunti, madalas halos walang tao at minsan may dedicated lane PA para SA seniors, PWDs at families. Pero dahil hindi ito nakikita agad, hindi ito napapansin, isipin mo halip na nakatayo ka sa pila ng 20 minuto, may pagkakataon na 2 hanggang 5 minuto lang sana ang paghihintay mo kung naglakad ka lang ng konti. At para SA seniors, malaking tulong nito, mas konting oras nakatayo, mas konting
Pagod at mas konting stress, hindi mo rin kailangang magmadaling maglabas ng gadgets o liquids dahil hindi crowded ang linya tip pagpasok. Sa security area, huwag agad tumigil. Sa unang lane, tumingin-tingin ka muna lakad ng konting malayo, eye check. Kung bukas ang last lanes, minsan makikita mo bakante, tahimik at diretso. Ang flow ganyan kasimple makatipid. Ng 10 hanggang 20 minuto SA Airport, walang effort, walang bayad pero sobrang laking ginhawa. Tandaan, don't follow the crowd, follow the empty lane, yan. Ang sikreto ng mga bihasang senior travelers, mistake. Number 7, nalilito sa liquid rules, ang pangpitong pagkakamali na madalas mangyari kahit sa mga matagal nang nagbabiyahe ay ang pagkalito sa liquid rules ng airport. Ito ang dahilan kung bakit ang daming napaflag sa security at bakit marami ang napapabalik para mag-repack, nakaka-stress, nakakahiya at minsan nakakasira ng itinerary. Alam naman nating lahat, ang basic rule 34 ounces o 100 mililitro bawat container at dapat nasa clear resealable bag. Pero bakit ang dami PA ring nahuhuli, simple nakakalimutan? Ang mga huling minutong pinasok, SA carry-on yung big bottle ng shampoo na hindi. Naisalin SA maliit yung lotion na nasa 250 mililitro container. PA rin yung expensive perfume na naisip mong ay isasama. KO na lang pagdating SA scanner, confiscated lahat, pero ito PA. Ang twist na hindi alam ng karamihan kahit konti na lang. Ang laman, basta malaki. Ang container bawal PA rin kahit kalahati, 0.1/4 na lamang. Ang laman ng bote kung ang container mismo ay 200 mililitro, 300 milliliters, or full-size automatic na kukunin ng security. Hindi nila tinitimbang yung laman, yung lalagyan. Ang basehan para SA seniors, lalo itong nakakainis dahil kadalasan yung mga toiletries natin ay branded, mahal o may specific na ginagamit dahil SA skin sensitivity, sayang. Kung mapunta lang SA trash bin kaya para hindi maulit. Ang ganitong abala gumamit ng travel size containers, ilagay SA isang malinaw na zippered pouch, ihiwalay agad bago PA pumasok. Sa security, i-double check bago umalis ng bahay. Simple lang pero sobrang laki ng ginhawa. Hindi mo na kailangang mag-alala na baka bawiin ng security. Ang gamit mo, tandaan. Save your liquids and save your time, mistake. Number 8, nalulunod sa duty-free at nawawala sa oras. Ang pang-8 pagkakamali na talagang hindi napapansin ng maraming travelers. Lalo na ng mga seniors na mahilig tumingin-tingin ay ang pagkakaligaw sa duty-free hanggang sa makalimutan na. Ang oras kung tutuusin hindi kasalanan, ang mag-window shopping. Pero tandaan, ang duty-free ay disenyo talaga para ma-distract ka malalaki. Ang aisle maliwanag, ang ilaw at puno ng pabango, tsokolate, alak at kung ano-anong produkto para kang nasa mini-mall SA loob ng airport. Pero habang aliw na aliw ka sa presyo, freebies at samples tumatakbo. Ang oras at ito ang nangyayari sa karamihan nagsimula. Kalang sana magtingin ng chocolate, nagtry ka ng perfume sample, nasilaw ka say buy one take one. Nagpaikot-ikot ka sa souvenirs. Pagtingin mo sa orasan, final boarding na pala at minsan kahit malapit lang ang gate, naririnig mo na yung announcement na last call. For passengers on flight, nakakahiya. Tumakbo, nakaka-stress at pinakamasakit. Sa lahat kapag naiwan ka ng flight, hindi duty-free, ang sisisihin kundi ang sarili mo, rebooking fee. Mahal bala malalamod guguho para hindi mangyari ito. Lalo na SA seniors, mag-set ng alarm. Sa phone every 2 minutes, tignan agad kung gaano kalayo ang gate mo bago pumasok sa duty-free. Huwag mag-full tour shop, quick buy quick, huwag tatanggalin ang boarding pass at passport SA secure pocket. Tanda ng duty-free ay para pampalipas oras, hindi para pampawalan ng flight. Kaya habang masarap mag-shopping, mas masarap makarating ng maaga. SA gate, nakaupo, relaxed at lalo na mahilig mag-explore ng pagkain ay ang pagkain ng exotic. Yung food bago mag-flight o exciting subukan. Ang bagong putahe lalo na kung nasa bagong lugar ka, pero tandaan, ang tiyan ng tao lalo na ng seniors ay hindi basta-basta pumapayag sa biglaang pagbabago kapag kumain ka ng pagkain na sobrang maanghang, sobrang taba o sobrang bago. Say panlasa mo, hindi mo alam kung paano magre-react. Ang katawan pwede kang magkaroon ng indigestion, acidity o simpleng kabagat-ang pinakamasama mangyari. Yan sa gitna ng eroplano ngayon ito. Ang hindi alam ng marami, pag nasa 30,000 talampakan ka na bumababa, ang cabin pressure at kapag bumaba ang pressure, ang gas sa tiyan mo lumalaki at lumalawak. Ibig sabihin, kung busog ka na ng oily food, spicy dish o rich cuisine, expect bloating, pananakit ng tiyan pagkailang.
sa upuan hirap huminga dahil sa kabag at worst diarrhea o pagsusuka at sa eroplano walang choice, hindi mo basta-basta may stretch. Ang katawan mo hindi mo rin agad makukuha ang tulong na kailangan mo kaya. Kung gusto mong smooth ang flight mo lalo na, kung senior ka huwag subukan ng bagong pagkain bago sumakay iwasan, ang sobrang alat sobrang taba at sobrang asim kumain ng light, familiar at madaling tunawin piliin, ang anti-bloat foods tulad ng pineapple banana, potatoes o turmeric tea minsan, ang simpleng pagkain ng mali. Bago mag-flight pwedeng maging dahilan ng buong gabing discomfort sa ere, kaya laging tandaan ang adventurous food trip, pwede mong ituloy pagdating mo huwag. Bago ka PA lumipad mistake now. 10 pag-book ng flight, sa pinakamaalinsangang orasang. Pang-10 pagkakamali ng maraming travelers ay, ang pag-book ng flight SA pinakamainit o pinakamaaraw na oras ng araw para, SA ilan okay lang kahit tanghali, ang alis pero kung ayaw mong ma-stress, at lalo na kung senior ka dapat alam mo na ang oras ng flight ay may malaking epekto SA turbulence at delays. Ito, ang hindi alam ng karamihan kapag tanghali at tirik. Ang araw umiinit ang lupa at kapag uminit, ang lupa tumataas ang mainit na hangin mula sa ibabaw nito. Ang tawag dito ay thermal air parcels at ang mga air pockets na ito ang kadalasang nagdudulot ng turbulence. Yung mga biglaang pagyanig ng eroplano na nakakakaba kaya mas malakas ang turbulence sa kalagitnaan ng araw mula late morning hanggang late afternoon. Pero may good news, may 3 oras ng araw na natural na mas kalmado. Ang kalangitan, early morning flights, late night flights, winter flights, kung nasa bansang may seasons. Sa mga oras na ito mas malamig, ang hangin mas konti, ang pag-angat ng warm, air at mas tahimik ang langit kaya mas smooth at less shaky ang biyahe mo bukod PA diyan. Ang early morning flights ay may isa pang advantage na mahalaga SA seniors, mas maliit ang chance ma-delay. Bakit? Dahil hindi PA nagsisimula ang domino effect ng late flights kapag ang unang flight ng araw ay on time tuloy. Tuloy ang schedule kung ayaw mong gumulong-gulong ang tiyan mo say. Ere mapagod say turbulence o maabala sa delay, ito ang dapat tandaan kung pwede piliin lagi. Pinakamaagang flight. Hindi lang ito mas safe, mas komportable din para SA katawan at nerves mo minsan. Ang tamang oras ng paglipadang. Tunay na nagbibigay ng peaceful flight mistake. No hindi pagdala ng sanitizer at wipes, ang pang-11 pagkakamali na madalas maliitin ng travelers, lalo na ng mga seniors ay ang hindi pagdadala ng sanitizer at sanitizing, wipes marami. Ang nag-iisip na malinis naman, ang airport at eroplano. Pero ang totoo ito, ang isa sa pinakamaduduming lugar na mapupuntahan mo at ito, ang nakakagulat hindi CR, ang pinakamadumi, SA Airport. Hindi rin ang armrest. Ang pinaka-contaminated ay security tray shoe. Yung trays na pinaglalagyan ng sapatos, cellphone, belt, wallet, handbag, gamit ng lahat ng taong nauna. Sa'yo may pag-aaral na nagsasabing, ang germs SA trays ay mas marami, PA kaysa sa public restroom kaya kung hindi ka mag-sanitize bago hawakan, ang mukha mo o kumain mas mataas, ang risk magka-infection at SA eroplano. Hindi rin ligtas. Ang pinakamaduduming bahagi ay tray, tables minsan may natirang food, crumbs or spills, seatback pockets, halos. Hindi nililinis seatbelts, hawak ng daan-daang pasahero araw-araw touchscreen, TV bihirang punasan para SA seniors mahalagang iwasan. Ang kahit simpleng sipon o lagnat dahil pwede itong makaapekto sa buong biyahe at kalusugan. Kaya ito ang simple at praktikal na gawin magdala ng maliit na bote ng alcohol o sanitizer, magdala ng 10 hanggang 15 sheet ng sanitizing wipes, punasan, agad ang tray table armrest seatbelt. Buckle at screen bago umupo, huwag ilagay ang pagkain sa tray table ng hindi ito nalilinis, iwasang humawak ng mukha. Bago mag-sanitize, wala pang 10 segundo ang pagpunas pero pwede nitong ilayo ka SA. Sakit na pwedeng umatake habang nasa biyahe ka o pagkarating mo ng ibang bansa, tandaan ang pinakamaliit na proteksyon minsan yun. Ang pinakamalaking tulong magdala ng wipes, maging handa, stay healthy habang naglalakbay. Mistake number 12, walang laban sa jet lag. Ang pang-12 pagkakamali at siguro isa sa pinaka-nakakapagod para sa mga seniors ay ang walang paghahanda. Laban SA jet lag SA, totoo lang, kahit sino tinatamaan nito pero mas malakas. Ang epekto sa mga taong may edad hindi lang ito simpleng pagod, pwede itong magdulot ng hilo, panghihina, kawalan ng gana at minsan
Insomnia PA, bakit? Dahil ang katawan natin ay may sariling orasan tinatawag na body clock. Kapag lumilipad ka sa ibang time zone, bigla itong nagugulo, kaya paglapag mo kahit umaga doon pakiramdam mo gabi PA, Rino, minsan naman inaantok kasi kalagitnaan ng araw, pero ang maganda, may paraan para malabanan ito. Unang step ay set ang watch mo sa oras ng destination bago ka PA lumapag. Psychological trick lang ito, pero unti-unting inia-adjust ng utak mo ang timing ng pagkain, tulog at energy mo. Pangalawa, split your sleep as a flight. Halimbawa, mahaba ang biyahe mo, matulog ka sa unang kalahati tapos gumising ka as a next half. Hindi buong tulog, hindi buong gising para sakto ang katawan mo. Paglapag pangatlo, hydrate, hydrate, hydrate ang tuyong hangin as a eroplano ay nakaka-drain ng energy at nagpapalala ng jet lag. Uminom ng tubig kahit hindi na uuhaw. Pang-apat, kumain ng water-rich snacks. Magdala ng watermelon slices, cucumber, grapes, or strawberries, mas magaan. S8 yan, mas refreshing. Pang-lima, iwasan ang alcohol at sobrang kape bago o habang lumilipad. Nakakapag-dehydrate sila at mas nagpapahirap sa katawan na mag-adjust ang jet lag. Hindi maiwasan, pero pwede mong pahupain at gawing manageable dahil walang mas masarap sa pakiramdam na paglapag mo handa ka agad mag-enjoy. Hindi yung parang zombie noon na naglalakad sa airport. Alagaan ang katawan lalo na sa biyahe. Bonus tips for seniors. 7 flight hacks airlines don't tell you. Ngayon na alam mo na ang 12 pre-flight mistakes ito PA, ang bonus flight hacks na siguradong makakatulong, lalo na sa mga seniors na gustong maging komportable at stress-free. Ang biyahe ito, yung mga simpleng tips na bihirang ituro ng airlines pero malaking tulong sa totoong mundo. Hack number 1, magdala ng extra jacket kahit papunta sa mainit na bansa. Bakit? Dahil sobrang lamig ng window seat sa altitude na 35,000 feet lumalamig ang aircraft wall, kaya kahit naka-blanket ka malamig PA rin ang singgaw. Isang lightweight jacket ay malaking ginhawa. Hack number 2, iwasan ang mainit na inumin sa eroplano. Tia, kape o sabaw, lahat galing sa water tank na halos hindi nalilinis. Mas safe ang bottled water o sealed juice. Hack number 3, linisin agad ang tray table. Ito ang pinakamaduming bagay sa eroplano. May nagkakapirom, may kumakain at may nagpalit PA ng diaper dyan. Isang wipe lang solved. Hack number 4, piliin ang pinakamaagang flight. Bukod sa mas konting delay, mas smooth ang hangin sa umaga. Perfect para sa may motion, sickness or madaling mahilo. Hack number 5, subukan ang upuan sa likod. Surprising but true, mas mabilis ang services sa likod, mas malapit kasi gali, kaya mas mabilis kang nabibigyan ng tubig, pagkain o tulong. Hack number 6, wag i-full inflate ang neck pillow bago take off habang umaakyat. Ang plane, lumalaki ang hangin sa loob. Kung sobrang puno, pwede itong pumutok. Leave a little space. Hack number 7, order the special meal. Hindi mo kailangang vegan o diabetic. Ang special meals ay mas fresh at madalas na una pang siniserve. Mas maaga kang makakain, mas relaxed ka minsan. Ang maliliit na adjustments, tulad nito, ang nagbibigay ng big differences sa biyahe, lalo na kung senior traveler ka na gustong comfortable, ligtas at relaxed mula take-off hanggang landing. At kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin isa ka sa mga taong ayaw lang basta makarating sa destinasyon. Gusto mong maging komportable, preparado at stress-free ang biyahe mo mula umpisa hanggang dulo. At tama yan, dahil sa edad natin hindi na natin kailangan ng kahit anong abalang. Pwedeng iwasan naman sana. Ngayon alam mo na ang 12 pre-flight mistakes na hindi sinasabi ng airlines. Pati ang mga kaibigan na mahilig mag-travel, i-share mo sa kanila ang video na ito. Malay mo ito ang makatulong para hindi sila ma-stress, ma-bump off or mapagastos ng. Ito ang makatulong para hindi sila ma-stress, ma-bump off o mapagastos ng malaki sa airport. At kung gusto mo PA ng mga ganitong senior wisdom tips tungkol sa travel, health at daily life hacks, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat sa panonood at sana sa susunod mong flight mas komportable ka, mas handa ka at mas confident. Bonus flight hacks na talagang gumagana sa totoong buhay, mula sa tamang pag-aalaga ng passport, sa pagpili ng seat, sa pag-iwas sa turbulence hanggang sa pag-manage ng jet lag. Lahat yan ay simple lang pero napakalaking tulong. Tandaan, ang maayos na biyahe ay hindi nagsisimula sa eroplano. Nagsisimula ito sa paghahanda, at kapag handa ka, mas magaan ang pakiramdam, mas kalmado ang isip at mas masarap
Ang pagdating sa pupuntahan mo kaya kung may kapamilya, kang senior, kang bumiyahe, safe travel, stay healthy,